Sinisisi ni Nicole ang sarili nang hindi niya nailigtas ang mga mahal niya sa buhay sa kamatayan. Kaya lumayo siya. Nagpunta sa probinsya ng dati niyang yaya at itinago ang tunay na pagkatao. Nagtrabaho siya bilang isang cook sa mansyon ng mga De La Cruz. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, napagkamalan ni Nicole na magnanakaw si Franco De La Cruz, ang isa sa mga apo ng may-ari. Kaya nahampas niya ang lalaki ng base sa ulo upang hindi mapaalis. Dahil sa kanyang pagkakamali at tila pambablackmail na rin sa kanya ng binata, pumayag si Nicole na sumama sa bahay ni Franco upang magsilbing cook. Hindi naman niya naisip ang posibilidad na maaaring mahulog ang kanyang loob sa gwapo, ngunit manipulative na lalaki. Dahil alam niyang they were both in a relationship. Idagdag pang hindi naman sila magkasundo. Iyon ang isa pang pagkakamali ni Nicole. Dahil sa iilang araw pa lang na nakasama at nakilala si Franco, unti-unti siyang napalapit sa binata. Lalo na't hindi naman siya nito trinato ng isang kasambahay. Naging masaya si Nicole kasama si Franco, ngunit alam niyang magiging napakakomplikado ng lahat. Dahil may mga tao silang masasaktan kung ipagpapatuloy nilang atraksyong nararamdaman sa isa't isa. At kapag nalaman ni Franco na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, tsak na magagalit ito. Kaya ang tanging paraan na naisip niya ay lumayo ng tuluyan at tumakas, kagaya ng dati. Kahit ang kapalit niyon ay ang mawala ang lalaking tunay na minahal. Magandang araw po sa inyong lahat mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tsak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Paki-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nangihinang napadausdos si Nicole sa dingding ng operating room habang nanlalaki ang mga matang nakatitig sa OR table kung saan nakahiga ang walang buhay na katawan ng hipag at best friend na si Amy. Amy just died in her very hands. Naaksidente ang van na sinasakyan ni na Amy patungong Tagaytay kasama ng kanyang mommy at Kuya Jericho na siyang nagmamaneho. Halos himatayin siya nang malaman na ang mga isinugod sa ospital ay ang kanyang pamilya. Pero pinayapa niya ang sarili. Kailangan siya ng mga ito. Dumiretso siya sa OR at inasikaso si Amy. Kahit gusto niyang siya rin ang humawak sa kuya at sa mommy niya ay hindi maaari. Amy was Nicole's best friend since time immemorial and then she became the wife of her brother. Maligayang maligaya siya noon, lalo na at tuluyang nagpakasalan dalawa. They were perfect for each other, but now it all came to an end. She failed along the way. At wala na rin ang sanggol na nasa sinapupunan ni Amy. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na may gloves na may dugo. Unti-unti ay nagsipagpatakan ng mga luha niya. Saan siya nagkamali? She had been practicing her profession as a doctor for 3 years now, and she had helped many people. But at this very moment when she could have done something to save her loved ones, she failed miserably. Napahagulhol na lang siyang itinukod ang ulo sa mga tuhod nang makitang iniaayos ng mga labi ni Amy. She failed and she was useless. Iyon lang ang tumatak sa isip niya. Nicole. Napaangat ang tingin ni Nicole sa tinig na yon. It was Billy. Kaibigan at kasamahang doktor na on duty rin sa gabing yon at siyang nakatalaga sa emergency room. Ang kaibigan ang humawak sa kuya at sa mami niya. Agad siyang napatayo. Hindi niya mabasang nasa mukha nito na lalong nagpakaba sa kanya. Billy, how are they? She asked in a broken voice. Ligtas na si Jericho, Nicole. Hanito sa mahinang tinig. She can read worry in his eyes. Si Mommy. Kinakabahang tanong niya kahit nakahinga na ng maluwag na ligtas na ang kanyang kapatid. Billy, si Mommy. Ulit niya sa mas mataas na tono nang hindi na sumagot si Billy at iniwas ang tingin sa kanya. I'm sorry, Nicole. Masyadong malala ang mga pinsala sa ulo ni tita. Hindi siya nakaligtas. Nito, nagbaba ng tingin. Again, hindi napigilan ni Nicole ang mapaiyak. Agad naman siyang niyakap ni Billy para suportahan. Naninikip ang kanyang puso at halos hindi na siya makahinga. Masaya pa silang lahat kaninang hapon bago sila nagkahiwalay. Bakit ngayon ay naging ganito nang nangyari? 3 lives were lost in just a blink of an eye. This could not be real.
Iha, mag-iingat ka ha? Hanang dating tagapag-alaga ni Nicole na si Yaya Isabel sa kabilang linya. Sumasakay na siya ng mga oras na yon patungong airport. Opo, Yaya. Aniya, ang mga matay nakatutok sa daan. O siya, sige. Tulad ng usapan, ipapasundo kita sa airport. Kilala ka na ni Luis. Anang Yaya niya. Ang Luis na tinutukoy ni Yaya Isabel ay ang pamangkin nito na kasama sa bahay. Hindi na kasi nakapag-asawang kanyang yaya pagkatapos mamatay ang nobyo noong kadalagahan nito. Naipikit ni Nicole ang mga mata pagkatapos ng tawag. Ayaw niyang alalahanin ang dahilan ng pag-alis pero imposible naman yon. Gusto niyang takasan pansamantalang pangungulila at sakit na nararamdaman na lalong tumitindi kapag nasa bahay lang siya. Nandoon ang lahat ng alaala ng mommy niya, pati na rin ang mga pagkakataon na pumupunta roon si Ami. The loneliness was too much for her to bear. Iyon din siguro ang dahilan ng pag-alis ng kapatid na hindi niya alam kung saan nagpunta. Basta-basta na lang nagpaalam ang Kuya Jericho niya pagkatapos ng libing kahapon. Ang restaurant nila na pinamamahalaan ng kapatid ay pinagkatiwala muna sa kanang kamay nito na isa ring chef. Mula nang lumabas ng ospital ang kapatid ay mabibilang lamang sa mga daliri ang mga salita nito. Ni hindi umiyak o nagpakita ng anumang emosyon. But she knew that deep inside him, he was dying too. Like her. Kung gaano kasi katagal naging best friend ni Nicole si Ami, ay ganoon na rin katagal ang pagmamahal na inialay ng kuya niya para kay Ami. She witnessed their love for each other, plus the loss to his unborn daughter. At alam niyang sinisisi rin ng kapatid ang sarili. Based on the investigation, the van's tie rod broke and her brother lost control over the steering wheel. Sa parte ng passenger seat ang napuruhan, kaya nakaligtas si Kuya Jericho. Silang dalawa na lang ng kuya niyang natitira ngayon. Their father died of cancer years ago. Yun din ang dahilan kung bakit siya kumuha ng kursong medisina. But now she did not know if she had chosen the right path anymore. She felt like she could not control her emotions when she dealt with the patients. May nararamdaman na siyang kaunting takot at alalahanin na baka hindi na niya kakayanin ang mga susunod na mga operasyon. Ang unang plano ni Nicole ay ang pumunta sa malayong lugar kung saan walang mga nakakakilala sa kanya. But she was not fond of being alone dahil makakadagdag lang yun sa kanyang pangungulila. May mga trabaho rin ang kanyang malalapit na kaibigan at hindi naman niya gustong abalahin ang mga ito. Lalo na't walang katiyakan ng oras ng kanyang pag-uwi. Kaya naisip niyang tawagan ng naging yaya sa loob ng mahigit 20 taon na umuwi na sa probinsya ilang taon na rin ang nakalilipas. Komportable kasi siya kapag kasama si Yaya Isabel at alam na maiintindihan siya nito. Kaya yon, pupunta na siya sa airport at lilipad patungong Negros. Ilang sandali lang ay tumigil na sila. Nang imulat ni Nicole ang mga mata ay nasa airport na sila. Eksakto rin na tumunog ang kanyang cellphone at nakita na si Marcos ang tumatawag. He had been her boyfriend for almost 5 months now. Nagkakilala sila nang minsan siyang dumalaw sa isang branch ng restaurant ng kapatid sa isang 5-star hotel. Pag-aari pala ng pamilya ni Marcos ang hotel at nagkagaanan agad sila ng loob. He was a gentleman and she liked him. Kaya niya sinagot. Kasalukuyang nasa ibang bansa ngayon ng nobyo pero hindi naman ito nagkulang sa pakikipagkomunikasyon sa kanya. He was apologetic that he cannot be with her since he was attending a stay-in seminar in Thailand. Hello? Sagot niya kaagad. Umiyak ka na naman? Sabi ni Marcos sa kabilang linya. Halata siguro sa boses niyang emosyong pilit itinatago. Can't help it, Marcos. Narinig niya na napabuntong hininga ang nobyo. I'm sorry, I can't be by your side right now. Kung sana ay pwede akong umuwi dyan. Marcos, aniya na nais itong sawayin. Alam na Nicole na hindi pa makakauwi ang nobyo at naiintindihan niya yon. Ilang ulit na rin itong humingi ng tawad sa kanya. Okay, tumawag lang ako para i-check ka. Eat your meals, Nicole. Ang payat mo na. And please, huwag ka nang masyadong umiyak. Namamagana ang mga mata mo. Sabi nito na parang nakikita siya. Napangiti na lang si Nicole. Marcos was like that. Pinapagaan ang pakiramdam niya once alam nitong napakabigat na ng kanyang dinadala. Sweet itong boyfriend. At hindi naman siya nagsisisi na sinagot ang lalaki. Masaya sila though hindi niya alam kung bakit parang may kulang pa rin sa relasyon nila. Tigilan mo nga ako. You know me, sabi niya. Marcos,
I'm sorry, but I think I need to end the call now. Sabi na lang niya. Of course. Ibaba mo ng cellphone. Tatawag na lang uli ako. Maybe I'll be there in a week's time, honey. Hanito't nagpaalam na pagkatapos niyang magpaalam na din. Pagkatapos ng tawag ay pinalitan na ni Nicole ang SIM card at nagpaalam na sa driver nila. Nakapagdesisyon na siyang iwan muna ang pagkatao ni Dr. Nicole Mendoza at maging simpleng Nicole sa probinsya. Sana nga ay magiging magandang resulta ng kanyang pag-alis. Dumaan muna siya sa restroom. Nang humarap sa salamin ay halata ang pamumugto ng kanyang mga mata at nangingitim ng ilalim niyon dahil sa kakaiyak. Ilang araw rin siyang hindi nakakaharap sa salamin. Idagdag pa na palagi siyang may suot na sunglasses kaya walang nakakapunan niyon. Napailing na lang siya sa refleksyon at mapaklang na pangiti. Gone was the radiant Nicole. Kinuha ni Nicole ang bag at akmang aalis na nang may tumawag sa kanya. Miss, I think this is yours. Hanang isang boses. Paglingon niya ay nakita niyang isang magandang babae at hawak ang kanyang sunglasses. Yes, that's mine. Thank you. Sabi niya habang inaabot at pinilit ang sarili na bigyan ng simpleng ngiti ang babae. You know, kanina pa kita tinitingnan. I know you've been crying a lot. I hope you will overcome all your problems. Don't let them bring you down. I hope you don't mind my intrusion. I don't. Thank you. Tanging nasabi ni Nicole at tumalikod na. Gusto pa sana niyang sabihin na it's easy for you to say. Pero alam niya na nagmamagandang loob lang ang babae. Isinuot na lamang niya ang sunglasses at nagpatuloy sa paglakad. Nakapamulsang naglalakad si Franco papuntang ladies' room na hindi binibigyang pansin ng mga matang nakasunod sa kanya. Katatapos lamang nila ng nobyang si Francine mula sa pagkakadalaw sa kanyang lola sa probinsya. Ngayon ay pauwi na sila sa Maynila. Ngunit kanina pa ang kanyang nobya sa restroom at hindi pa siya nasanay dito. Francine was his friend way back in college at nagkita lang uli sila 2 taon nang nakalilipas. Dahil doon na nagtatrabaho ang dalaga sa Italy right after graduation. Nang makita uli niya si Francine ay nagkagaanan sila ng loob at nagkaroon ng agreement na maging sila. They were more of friends than lovers and only the two of them knew why. It was not the usual relationship. But it had lasted for more than a year now. Walang naging problema sa relasyon nila ni Francine dahil komportable na sila sa isa't isa kahit noon pa. Idagdag pa na masaya ang kanya-kanyang mga pamilya sa relasyon nila. Malapit na si Franco sa restroom nang kitang-kitang sinadyang banggain ng isang lalaki ang babaeng nakayuko sa bag nito. Agad namang nahawakan ng lalaking balikat ng babae na ikinatiim ng kanyang mga bagang. Alam niyang sinasadya ng lalaki ang nangyari. Kahit kasi may distansya at nakasunglasses ang babae, ay alam niya na maganda ito. Anong klaseng tao ito? He thought. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kung natumba ang babae at nasaktan ito dahil sa lalaki. Sorry miss, nasaktan ka ba? Narinig niyang mabilis na tanong ng lalaki. No, so get your hands off me. I know you did it intentionally. Kalmanteng sabi ng babae pero may diin iyon. Iniwan ng babae ang lalaki na parang itinulo sa kinatatayuan. Napataas ang kanyang isang kilay at napaangat ang isang gilid ng labi niya. Franco was amused. Ngayon lang siya nakakita ng ganoong babae. Hindi niya alam kung paano nito nalaman na sinadya ang ginawa ng bumanggang lalaki. Nakita niya na papalapit ang babae sa kanya kaya nabistahan na niyang mabuti ang natitirang bahagi ng mukha nito na hindi natatabingan ng salamin. She was really beautiful. She dressed simply in jeans and t-shirt. But he cannot take his eyes off her. Alam niyang nakuha nitong kanyang atensyon, hindi lang dahil sa sinabi ng babae sa lalaki, but he was sure there was something else. Maybe it was her smell, her hair, her lips, or maybe the way she walked. He did not know why but something urged him to follow the woman. Napailing na lang si Franco na sinusundan ng tingin ng likod ng babae. Ni hindi man lang siya tinapunan ng tingin kahit halata ang pagtitig niya rito. Franco, sinong tinitingnan mo? Tanong ni Francine na nagpalingon sa kanya. That girl. Sabi niya na itinurong babaeng naka-black t-shirt na papalayo sa kanila. I just thought I recognized her. Hindi siya nag-aalinlangang sabihin yon kay Francine dahil hindi naman ito selosa. Nakausap ko rin siya kanina sa loob. Anito, napakunot noo siya. About what? Nagkibit balikat ang nobya. Nothing much.
Nakita ko kasing namumugto ang mga mata niya. Parang ilang araw nang walang tulog at umiiyak lang. I just gave her some encouraging words and she just said, "Thank you." He nodded but that woman filled him with curiosity. She gave him a strange feeling. Agad niyang ipinilig ang ulo. "Shall we go?" Iyaya niya kay Francine. Tumango na rin lang ang nobya at umabresyete na sa kanya. "Yaya!" Payakap na sinalubong ni Nicole ang Yaya Isabel niya pagkababa ng owner-type jeep ng mga ito na sumundo sa kanya. Mas bata lang ang matanda ng kaunti sa kanyang mommy at malapit siya rito. Agad siyang napahagulhol sa pagyakap sa matanda. "Shh, Nicole." Nito sa nahihirapang tinig. "Wala na sila, Yaya." Aniya sa pagitan ng mga luha. Patuloy lang si Yaya Isabel sa paghagod sa kanyang likod at hinayaan lang siyang umiyak. Maya-maya lang ay gumaan na ang kanyang pakiramdam at kumalas na sa matanda. "Pasensya na po't iniyakan kita kaagad," sabi niya habang pinapahid ang luha sa muka. Nakita rin niyang napaluha na rin ito. "I've missed you po, Yaya." "Ano ka ba? Wala yon at miss na kitang bata ka." Nito. "Mabuti naman at nakarating ka ng maayos. Pasensya ka na rito sa bahay namin, maliit lang talaga." "Yaya naman parang hindi po niyo ako kilala." "Hindi ka pa rin talaga nagbabago, anak. Pwera na lang nalalo kang gumanda ngayon." "Yan ang gusto ko sa inyo, Yaya eh." Ani Nicole na totoong ngiti. Parang gumaan ang pakiramdam niya na nandito na siya. "Thanks, Luis." Aniya sa binatilyong sumundo sa kanya at ngayon ay pinapasok na ang kanyang mga gamit. Medyo nakapag-usap na sila kanina kahit alam niya na naiilang ang binatilyo. "Walang anuman po, ate." Ani ni Luis at lumabas na uli ng bahay. Sila naman ni Yaya Isabel ay dumulog na sa mesa. Malapit naman na kasing dumilim at ngayon lang siya nakaramdam ng gutom. "Ano na ang plano mo, anak?" Ani ni Yaya Isabel maya-maya. Napabuntong hininga si Nicole. "Sa ngayon po ay wala pa po. Makikitira lang po muna ako hanggang sa tingin ko ay kaya ko na. Okay lang po ba?" "Naku batang to, kung hanggang kailan mo gusto walang problema. Napakasaya ko nga na nandito ka kahit na alam kong masakit na karanasan na nagdala sa'yo rito." Sabi nito na bumaba ang tinig sa huling sinabi. "Nakikiramay ako, anak." Sabi ni Yaya Isabel nang hindi na siya nagsalita. Napatango na lang si Nicole. Alam niya na masakit din para sa matanda ang nangyari dahil malapit ito sa kanyang mommy. Muli kayang mag-cruise ang landas ni na Franco at Nicole? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.